Politika at ekonomiya pagkain. Situation ng Pilipinas. Ang mga barahan ng Symbalone Tarot ay hindi tulad ng karaniwang tarot. Ito ay mas nakatuon sa psikolohikal na aspeto at sa panloob na mundo ng isang tao. Narito ang posibleng interpretasyon ng mga barahang nabanggit mo kaugnay ng kalagayan ng politika, ekonomiya, at pagkain sa Pilipinas. Card 1. Quantum Leap, Quantum Jump. Tumutukoy ito sa isang biglaang pagbabago o pagtalon sa ibang antas ng kamalayan o sitwasyon. Sa politika at ekonomiya, maaaring nagpapahiwatig ito ng isang hindi inaasahang pagbabagong maaaring magdala ng positibo o negatibong epekto sa bansa. Sa pagkain, posibleng may bagong teknolohiya o reforma na darating upang matugunan ang problema sa seguridad ng pagkain. Card 2. Fear, takot. Kumakatawan ito sa pangamba, insecurities, at kawalan ng tiwala. Sa politika, maaaring maraming tao ang may takot sa hinaharap dahil sa hindi tiyak na direksyon ng pamamahala. Sa ekonomiya, maaaring nag-aalala ang mga tao sa taas ng bilihin, kakulangan ng trabaho, o inflasyon. Sa pagkain, maaaring takot ang mga tao sa gutom, food insecurity, o hindi sapat na supply ng pagkain. Card 3. Farewell Poem. Simbolo ito ng pagtatapos ng isang yugto at pagsisimula ng bago. Sa politika, maaaring may pagbagsak ng isang lider o pagbabago sa sistema. Sa ekonomiya, maaaring indikasyon ito ng pagwawakas ng isang lumang modelo ng ekonomiya at pagsisimula ng bago. Sa pagkain, maaaring may pagbabago sa mga patakaran sa agrikultura o food supply chain. Card 4. Deception, panlilinlang. Tumutukoy ito sa mga kasinungalingan, panloloko, at hindi pagpapakatotoo. Sa politika, maaaring may mga iskandalo o katiwalian na lumalabas. Sa ekonomiya, maaaring may manipulasyon sa datos o maling impormasyon tungkol sa tunay na estado ng bansa. Sa pagkain, maaaring may mga pekeng produkto, hoarding, o pandaraya sa kalidad ng pagkain. Card 5. Defiance, pagtutol, pag-aaklas. Kumakatawan ito sa pagrerebelde, hindi pagsunod, at paglaban sa sistema. Sa politika, maaaring may pag-aalsa, protesta, o revolusyonaryong pag-iisip laban sa kasalukuyang pamumuno. Sa ekonomiya, maaaring may pagtutol sa mga pulisya ng gobyerno o sa hindi makatarungang sistema. Sa pagkain, maaaring lumalaban ang mga magsasaka, laborers, o consumers para sa kanilang karapatan. Card 6. Klingang adherence, paghawak sa nakaraan. Tumutukoy ito sa pagkapit sa lumang ideya, takot sa pagbabago, at pagiging sarado sa bagong pananaw. Sa politika, maaaring nagpapahiwatig ito ng mga lider na ayaw bumitiw sa kapangyarihan o mga taong gustong bumalik sa nakaraan. Sa ekonomiya, maaaring may pagtutol sa modernisasyon o pagbabago sa sistema. Sa pagkain, maaaring may pagkapit sa tradisyonal na pamamaraan na hindi na epektibo sa kasalukuyang panahon. Conclusion. Ang kasalukuyang estado ng politika, ekonomiya, at pagkain sa Pilipinas batay sa mga barahang ito ay puno ng takot, panlilinlang, at kaguluhan, ngunit may posibilidad ng isang malaking pagbabago, quantum leap, na maaaring magbunga ng bago at mas maayos na sistema. May mga pagtatapos na magaganap, farewell, ngunit may mga taong patuloy nakakapit sa lumang sistema, klingang. Ang tanong ay kung magpapadala ang bayan sa takot, fear, o lalaban upang itulak ang tunay na pagbabago, defiance. Sa madaling sabi, nasa isang mahalagang pagtawid ang Pilipinas, maaaring manatili sa lumang problema o tumalon patungo sa isang mas maunlad na hinaharap.